kilabot sa gabi. Ang mga nakakakilabot sa gabi, ang mga panana nagliliparan sa araw, ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ang pagkawasak na sumisira sa katangian. Mabubuwal! Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000. Sa iyong kanan, sa iyong kanan ay 10,000. Ngunit ito'y hindi lalapit sa'yo. Ay mamamasdan mo lamang ng iyong mga mata. Sapagkat ang Panginoon ay ating kanlungan, ang kataas ang bilang iyong tahanan. Ang Diyos, ang ating tagapag-ingat. Sasabihin ko sa Panginoon, aking moog, aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagkakatiwalaan. Amen! Oh, Panginoong Isus, kapit lang na may pag-ibig sa Diyos. Kapit lang na may pag-ibig sa Diyos. Ililigtas, iingatan Kanya. Kasama mo siya sa kabalisahan, sasagipin at pararangalan Kanya. Sapagkat ang Panginoon ay ating kanlungan. Come on! Ang kataas ang bilang iyong tahanan. Ang Diyos, ang ating tagapag-ingat. Sasabihin ko sa Panginoon, aking moog, aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagkakatiwalaan. Ang Diyos, ang ating tagapag-ingat. Amen! Sasabihin ko sa Panginoon, aking moog, aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagkakatiwalaan. Amen! Yes, Lord! Come on! Oh, Panginoong Isus, oh, Panginoon, sabay-sabay po nating awitin. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Kumunse! Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Sing louder! Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Come on everyone! Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Sing louder, come on! Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang Diyos, ang ating tagapag-ingat. Sasabihin ko sa Panginoon, aking moog, aking kanlungan, aking Diyos na
Sa kong pinagkakatiwalaan ang Diyos. Ang Diyos, ang ating tagapag-ingat. Sasabihin ko sa Panginoong aking moong, aking kanlungan, aking Diyos na sa kong pinagkakatiwalaan. Ang kanyang, come on, ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Amen. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Panginoon, ang aming paluti at palangga, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming Diyos na nag-iingat. Yes, Lord, we give you praise. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, we worship you, Lord. Yes, Lord. Ngayong araw na ito, Panginoon, kayo ay aming pinasasalamatan, Panginoon. Kayo ay aming binibigyan ng puri, Panginoon. Sapagkat walang salita o anuman pong kaya naming sabihin, Lord, para talagang ma-determine namin, Lord, yung kagandahan mo, yung greatness mo, Panginoon. Pero right now, Lord, lumalapit po kami sa inyo, God. Ipapakumbaba kami, Panginoon. Panginoon, ang gusto po namin, Lord, ay inyong presensya, O God. And right now, Lord, as we worship you, God, Lord, we welcome, we acknowledge, Lord, yung presensya mo sa lugar na ito, Lord, sa buhay namin, O God. And Lord, right now, we just want to come, Lord, sa lilim mo. Gusto po namin na maranasan, O God, yung presensya mo, O Lord. Panginoon, right now, we just want to be with you, Lord. We just want to be in your presence, O God. Yes, we worship you, O God. Yes, come on, ngayong araw na to, ngayong umaga na to, huwag mong isipin yung katabi mo. Hayaan mo na maging ikaw at ang Panginoon lamang ang nag-uusap. Kinakanta tong kantang ito. Ngayong umaga, manatili lang tayo sa lilim ng Panginoon at namnamin natin ang presensya niya. Sabay-sabay tayo. Panginoon, ang nais ko ay kagandahan mo. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. May di papabayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Sasambahin
kong lihim, mananatili sa'yo. Piling ng masupungan ka. Sana kong lihim, mananatili sa'yo. Piling at sasambahin ka. Sana kong lihim, mananatili sa'yo. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman papuri. Ang papuri ko, yes Lord, ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, piling at sasambahin ka sa dakong Come on, sing. lihim. Mananatili sa'yo, lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Sabay-sabay tayo. Mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Sabay tayo, Jesus. papurihan natin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamatan mo ang Panginoong Jesus. Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, ito po ang aming dalangin, Panginoon, na manatili kami sa presensya mo, sa lilim mo, O God. Panginoon, sa bawat araw namin, mas higit pa po namin na gustong maranasan ang presensya niyo, Panginoon. And I pray today, O God, as we start this service, Lord, we welcome your presence, Panginoon. Kayo po ay malayang gumalaw, Panginoon, sa mga anak nyo, Panginoon, sa bawat isang nandirito, Panginoon. Ikaw ang kumilos, O God. Ikaw ang mag-impress sa puso namin kung ano yung salitang ibibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Pagkat naniniwala kami, Lord, na ikaw ay nangungusap sa bawat isa ngayong araw na ito. And maraming salamat, O God, for this wonderful worship, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na
ikaw po, Panginoon, ikaw yung nag-a-assure sa amin, Lord, na kailangan lang namin manatili, Panginoon, sa presensya mo, Lord, sa bawat araw ng buhay namin upang mas higit ka pa po naming maranasan at mas maranasan namin, Lord, yung kagandahan mo, yung kabutihan mo, oh God, yung pagmamahal mo sa bawat isa, oh God. Yes, come on, just give Him the praise right Lord. now. Yes. Yes, Lord, thank you so much, oh God. Thank you so, so much, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Binibigay namin ang kaluwalhatian, Lord, ang pagpuri, Panginoon, at Yes, tinataas Lord. namin ang iyong ngalan ngayong araw na ito. Sa darating pa pong mga araw, Panginoon. Yes, Lord, thank you so much. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Lord, we worship you, God. We honor you. We magnify your name, God. We give you all the glory, oh God. We acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst, Lord. Once again, Lord God, we need your direction. We need your guidance. We need the presence of the Holy Spirit. Reveal to us your word, O Lord. Give us a clear understanding of your word. Give your people that spiritual understanding of the knowledge of your will, O Lord God. And so today, as we gather in this place, Lord, we worship you, Lord. We humble ourselves before you. And we give you all the glory and honor and thanksgiving for what you have done in our lives, O Lord. Thank you so much for this day, Lord. This is the day that you have made for all of us. We rejoice, O Lord God. We rejoice in Jesus' name. We give you praise, Lord. We give you praise, God. We open ourselves to you, Lord God. Release your blessing to your people. Release your healing to your people, O Lord God. Release your joy, O Lord. Release your love. Oh God, release your peace, O Lord. For we are your people. Thank you, Lord God. We give you all the praises and thanksgiving in Jesus' name. All the people of God will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Wow! Magandang umaga. Pakisabi sa katabi mo, magandang umaga sa'yo. Pagpalain ka ng Diyos. God bless you. Praise the Lord. Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Sino ang alive? Magsabi ng amen. Wow, we are alive for God. Tayo buhay para sa Diyos. At tayo po mga nananatili, nananahan sa Panginoon ay Kanya pong minamahal. At meron po siyang pagpapala at biyaya sa bawat isa. Amen? Pakisabi sa katabi mo, salamat nandito ka. Purihin ang Panginoon. Salamat. Salamat sa araw na ito na ginawa ng Diyos. At welcome sa gawain ng Panginoon. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome din sa ating online service. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, ako po ay mangungusap sa pagsang the standard of God in His presence. Ang pamantayan ng Diyos. Tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang pamantayan sa buhay po natin. Pero higit kailanman,
mas kailangan natin ang pamantayan ng Diyos. Amen? Yung standard ng Diyos sa buhay natin. Alam po ninyo, tayong lahat hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Heso Kristo, purihin ang Panginoon. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, because of the finished work of Jesus, maaari po nating maranasan o maaari po nating gawin sa ating buhay yung pamantayan ng Diyos. Maaari na po tayong ayon sa pamantayan ng Panginoon. Kasi sa sarili nating paraan, sa sarili nating kagustuhan, hindi tayo nakaabot sa pamantayan niya. Pero ang Diyos nagbigay po sa atin ng kanyang anak, si Heso Kristo. Ang ating Panginoon, at siya yung nagbigay ng kanyang buhay sa atin upang tayo po'y makaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya po sa paglilingkod sa Diyos, hindi po yung pamantayan natin, hindi yung standard natin, na kapag tayo po'y magsisimba, kapag tayo magpipray, kapag tayo magbabasa ng Bible, ay ayon sa pamantayan natin. Hindi po. Dapat doon sa standard ng Diyos. Amen? Dapat sa pamantayan ng Diyos upang ang presensya ng Panginoon manahan sa atin, upang tayo po'y samahan lagi ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Sino ngayong sandali ang gustong samahan siya ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya? Ibang klase kapag kasama mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Ibang klase yan. Masaya yon. Because in the presence of God, there is fullness of joy. And we have rest in the presence of God. Hindi nakakapagod ang buhay. Hindi boring ang buhay kapag kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen? Can we give God the praise? Thank you, Lord. So ngayong sandali, ako po'y mangungusap sa paksang ang pamantayan ng Diyos sa kanyang presensya. Ang Diyos may pamantayan sa mga taong nagnanais ng manahan sa kanyang banal na presensya. So kailangan natin yun. Kailangan natin na ang presensya ng Diyos sa buhay natin, kaya kailangan natin yung pamantayan ng Diyos. Ano ba yung pamantayan ng Panginoon upang araw-araw kasama natin ang Panginoon? Amen? Araw-araw kasama natin yung presensya ng Panginoon. So tingnan po natin, yung sinasabing pamantayan or standard ng Diyos. Sa Salmo, Kabanatang 15, mula sa ang salita ng Diyos, babasahin po natin dito ang sinasabi ng mga talata na magbibigay po sa atin ng katunayan tungkol sa mga pamantayan ng Diyos. Tungkol po doon sa standard ng Diyos. Sabi po sa talatang 1, Panginoon, sino ang maaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Kapag sinabing templo o banal na bundok, ito yung mga lugar na kung saan ang presensya ng Diyos nananahan. Yung tabernakulo o sanktuaryo o templo ng Diyos. Kaya sabi rito, sino ang maaring tumira o manahan sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon. Ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan, at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan. Pangatlo, hindi naninirang puri. Hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Talatang 4, itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Talatang 5, medyo mabigat. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Amen? Purihin ang Panginoon. Nawa ang Diyos ngayong sandali ay magbigay sa atin ng spiritual na kaunawaan. Po, at mamaya po, i-expound natin ito. At paano ito magbibigay sa atin po ng lesson, ng kaunawaan, upang tayo po ay makapasok sa pamantayan ng Diyos. Kasi po, kahit na pong pilit na gawin natin na humingi tayo ng revival o makapangyarihang pagkilos sa Diyos, o hingin natin sa Panginoon, Lord, show me your glory, or reveal your presence to us, or give us revival, O Lord. Kung hindi naman po tayo nakakaabot sa pamantayan ng Diyos, hindi natin mararanasan yun.
Nais natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Nais natin yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Nais natin yung provision ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon. Nais po natin yung maginhawang buhay, masayang buhay, mapayapang buhay. Galing po yan sa Diyos. At upang maranasan po natin itong mga benepisyo ng paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan pong makapasok tayo doon sa pamantayan ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan nating mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kailangan natin na mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. So ngayong sandali, ano po ba ang pamantayan ng Diyos sa mga taong nais manahan sa kanyang banal na presensya? Ano po yung una? Ang una po ay holiness, kapanalan. Ito po yung standard ng Diyos. Holiness is the standard of God for us to dwell in His presence. Napakahalaga sa Diyos yung kabanalan. Holiness is a life of discipline that is focused on uprightness, righteousness, and truthful living. Ang banal na pamumuhay ay disiplinadong pamumuhay. Mga kapatid, disiplinadong pamumuhay ito na nakafocus sa matuwid na pamumuhay, sa buhay na walang kapintasan, taos-pusong pamumuhay sa katotohanan. Kaya ba natin to? Kaya natin ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Because we believe in Jesus, because of the finished work of Jesus, we are able and we can do it to live in the standard of God. Na maaari tayong mamuhay ng may kabanalan. Sabi sa Psalm 15 verse 1 in the English version, Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? Now, listen carefully, mga kapatid. The word abide in Hebrew is gur, meaning to stay in His holy presence. Sabi po natin kanina, yung tabernacle o yung templo ng Diyos, o yung sanctuaryo ng Panginoon, o yung holy hill ng Diyos na binabanggit sa banal na kasulatan, ay nangungusap sa mga lugar na kung saan ang banal na presensya ng Diyos nananahan. Kaya nga yung salitang to abide, it means to stay, to remain in His holy presence. Bakit? Kasi napakagaan ng buhay, napakaganda ng buhay kapag kasama mo yung presensya ng Diyos. Malayo ka sa kapahamakan, malayo ka sa kasalanan, malayo ka sa maduming pamumuhay sapagkat ang presensya ng Diyos ay banal. At yun ang standard ng Diyos sa buhay natin ay ang kabanalan. Another word na ibig sabihin ng abide, it means to assemble oneself in a particular place for a particular purpose of worship. Ibig sabihin yung titipunin mo ang bawat isa, o magkakaroon kayo ng pagkakatipon, no, to assemble yourself in a particular place for a particular purpose of worship. And another meaning of the word abide, it means to stand in awe of God's glory. Na ikaw ay tumayo at mamangha ka doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon sa kagalingan ng Panginoon. Kaya we desire the presence of God dahil napakagaling, napakaganda. Napakabuti ng presensya ng Panginoon. Ibang klase. Ibang klase. Kaya nga yung word na abide means to stay with Him. To remain with Him. Kasi yun ang pinakamasaya, pinakamagandang buhay. And the word dwell in Hebrew is shokan, meaning, it is an action verb meaning to reside continually. To reside continually. Continually meaning na manahan ka o tumira ka patuloy. Action verb yun. Continuous yun. To stay permanently and of course consistently in His presence. Na ang pananatili sa presensya ng Panginoon ay consistent dapat. At para manahan tayo doon, kinakailangan po nating manahan o manatili doon sa standard ng Diyos. That is holiness. Kabanalan. Kaya nga sabi ng New Living Translation, it says, who may worship in your sanctuary? Who may dwell or abide to worship in your sanctuary? Or who may
dwell and enter in your presence on your holy hill. Sino ang maaari sumamba sa iyo? Sino ang karapat dapat na manahan sa presensya ng iyong banal na bundok? Sino? Sino sila? Sabi ng talatang 2, na aklat ng mga awit, kabanatang 15, sila na namumuhay ng tama, walang kapitasan, taos pusong nagsasabi ng katotohanan. They are those who lead blameless lives, do what is right, speaking the truth from sincere hearts. In short, they live in holiness. Kapag isang tao namumuhay sa kabanalan, ibig sabihin yung taong yon, walang kapintasan sa kanya. Ibig sabihin yung taong yon, namumuhay siya ng tama. Namumuhay siya ng matuwid. Namumuhay siya ayon sa katotohanan. Yun yung pamantayan ng Panginoon. Yun yung standard ng Diyos upang tayo po ay samahan ng banal na presensya ng Diyos, upang ikaw ay samahan niya. Kaya nga po, nang si Moses ay pumasok sa presensya ng Panginoon, sa aklat ng Exodo, kabanatang 3, talatang 2, nang makita niya yung nagniningas na punong kahoy na hindi nasusunog. Lumapit siya, tingnan po natin yung storyang yan. Sabi sa talatang 2 ng Exodus chapter 3, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Si isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panooring ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, because yung lugar na yon ay naroroon yung presensya ng Panginoon na nagsisimbolo ng punong kahoy na nag-aapoy ngunit hindi nasusunog. At kanyang sinabi kay Moses, na makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, Moises, Moises. At sumagot si Moises, sabi niya, narito ako. At sinabi sa kanya sa talatang 5, kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bakit banal yung lugar na yon? Sapagkat ang banal na presensya ng Diyos ay naroroon. At ang simbolo ng karumihan sa kanyang buhay ay yung kanyang panyapak, yung kanyang sandalyas. At sinabi sa kanya ng Panginoon, tanggalin mo yan, remove your sandals in order for you to enter into my presence. Symbolically, yun yung karumihan sa buhay natin. Kung merong karumihan sa buhay natin, hindi tayo makaka-enter, hindi tayo makakapasok, hindi natin mararanasan ang banal na presensya ng Panginoon, sapagkat ang kabanalan ay pamantayan ng Diyos. Yun yung tinatawag na katuwiran ng buhay. Yun yung tinatawag na buhay na walang kapintasan. At alam niyo po ba mga kapatid, kung nais nating maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, kung nais nating maranasan ang mga pangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, kung nais nating maranasan yung revival, matinding revival, matinding pagkilos ng Diyos sa ating buhay, kinakailangan nating manahan. We must dwell in the presence of God every day by living in holiness. Mamuhay tayo sa kabanalan. Bakit kinakailangan mamuhay tayo sa kabanalan? Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3. It says, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. And verse 4 sabi dito, He chose us in Him. Pinili niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagpapala sa atin, at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, pinili ka na before the foundation of the world. Take note of this, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. You have been chosen before the foundation of the world. He chose us in Him.
Pinili niya tayo kay Kristo upang mapabilang tayo kay Heso Kristo. Hindi sa isang relihiyon, hindi sa isang samahan, hindi sa isang organization, kundi kay Heso Kristo. Mapabilang ka kay Heso Kristo. At ang mga taong kabilang kay Heso Kristo ay nakakapasok sa pamantayan ng Panginoon na maging banal at walang kapintasan sa harapan niya sa kanyang pag-ibig. Amen. God has chosen us. So this desire to live, to dwell in the presence of God, ito yung prompting, ito yung pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. Kasi nais ng Diyos na maranasan natin yung presensya niya. Nais ng Diyos na makakilos siya sa atin. At ang kailangan upang ating magawa yon ay ang kabanalan. God has chosen us before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Upang tayo pa'y maging banal. Pinili ka ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay napabilang sa mga taong naniniwala kay Kristo, sumampalataya kay Yesu Kristo, tinanggap si Yesu Kristo, pinatawad ni Yesu Kristo, nilinis ng kanyang banal na dugo. Hindi aksidente yan. Pinili ka ng Diyos upang ikaw ay maging banal. Amen? Upang ang pamantayan ng Diyos ay maisakatuparan sa iyong buhay upang maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, as He who called you is holy. Siya na banal na tumawag sa iyo, sabi rito, maging banal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. You also be holy in all your conduct. Maging banal ka sa lahat ng paraan ng iyong pamumuhay because it is written, be holy for I am holy. Nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Can we give God the praise? Hindi tayo niya sabing, mas banal ako kaysa sa Kanya. Hindi ganoon. Yung kabanalan natin galing sa Diyos. Siya yung magbibigay ng daan sa atin upang maranasan natin siya. Siya ang gumagawa ng paraan upang maranasan siya. Kaya nga nung si Moses, nung binasa natin kanina, naranasan ni Moses yung presence ng Diyos. Kasi sinabihan niya si Moses na to remove his sandals na nagsisimbolo ng kasalanan at kasamaan sa kanyang buhay. At dahil doon, naranasan niya yung presensya ng Panginoon. At nanatili na siya sa presensya ng Diyos. Na kahit anong problema, kahit anong pagsubok, hindi na siya lumayo sa Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang pinakamahalaga, pinakamaganda, pinakamabuting buhay ay ang kasama natin ng Diyos. Kasama natin ang presensya ng Panginoon. Ibang klase yun. Kasi pagkasama mo ang presensya ng Panginoon, kasama mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Iingatan ka niya, sasamahan ka niya, ilalayo ka niya sa sakit at karamdaman. Kaya ang ganda ng Psalm 91, di ba? That he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Amen? At tiyak, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Sa Kanya, mangangalong tayo. Sa Kanya, meron tayong protection. Amen? Sa Kanya, meron tayong strong place of protection. So, ang unang standard ng Panginoon, hindi standard natin to, hindi standard ni pastor ito, hindi standard ng church na to, kundi standard ng Panginoon para maranasan natin na manatili, manahan sa presensya ng Panginoon ay ang kabanalan. Dahil banal ang Diyos, nais niya ang kanyang mga anak maging banal ang pamumuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pangalawang pamantayan ng Diyos ay yung tinatawag na humility. Sabihin natin humility. Another word for that is humbleness or kapakumbabaan. Yung pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba o kapakumbabaan ay batayan ng Diyos upang tayo ay makapanahan sa kanyang banal na presensya. God is looking for humble people.
God is looking for the attitude of humility. Kaya sabi doon sa talatang 1, sino ang maaaring sumamba sa iyo? So ang tinatanggap ng Diyos na sumasamba sa Kanya ay mga taong nagpapakumbaba. Unan, banal ang pamumuhay. Pangalawa, yung mga taong nagpapakumbaba. Sinong karapat dapat naman sa yung banal na presensya, sa yung banal na bundok? Who may abide or worship in the sanctuary of the Lord? Who may dwell or enter your presence on your holy hill? Sabi ng verse 3, take note of this mga kapatid, talatang 3. Sila na hindi naninirang puri. Sila na hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. They who does not backbite with their tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Siya yung taong hindi naninisi o gumaganti o nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. So kapag hindi ka nagsasalita ng masama sa iyong kapwa, ibig sabihin ikaw isang taong mapagpakumbaba. You have that attitude of humility. Isang halimbawa ng pagpapakumbaba. Balikan natin si Moses. Sinabi sa aklat ng mga bilang, tignan natin. Kabanatang 12, talatang 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises. Si Miriam at si Aaron, mga kapatid dito ni Moises. Pero nagsalita sila ng masama kay Moises. Si Moises, pastor nila, kapatid nila, kamanggagawa nila. Pero nagsalita sila ng masama sapagkat si Moises ay nag-asawa ng isang babaeng kusita na kanyang pinakasalan, babae itong taga-Ehipto. Ang sabi nila sa talatang 2, sa pamamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Ang Panginoon ba kay Moises lang nagsasalita? Hindi ba sa pamagitan din natin, narinig ni Yahweh, narinig ng Panginoon ang usapan nilang ito? At makikita natin sa talatang 3, kahit anong masasakit na salita ang binanggit o sinabi kay Moses, si Moses naman ay naging mapagkumbaba. Higit sa kaninumang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Wow! Kitang-kita sa kanya yung humility o yung kapakumbabaan. Hindi siya nag-react. So yung taong mapagpakumbaba, hindi siya nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid. Hindi siya naninisi. Nais nating maranasan ang presensya ng Panginoon. God is looking for the attitude of humility. Dahil dito, talatang 4, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam, sinabi niya, magpunta kayong 3 sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap. Ang Panginoon bumaba sa kanila. Tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyong sasabihin ko kung sino may nais kong piliing propeta. Nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Sabi ng Panginoon, ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises. Sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayang Israel. Bakit ganun na lamang yung ugnayan ng Diyos kay Moises? Bakit pinili ng Diyos si Moises na samahan ng Diyos? Dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Dahil sa kanyang humility. Of course, holiness. And second, humility. Kaya sabi rito, kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanyang aking buong sambahayang Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamagitan ng talinhaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Dito po makikita natin, pinagpapahalagahan ng Panginoon yung pagpapakumbaba. Dahil ito ang kanyang pamantayan sa kanyang banal na presensya. Sino ang mananahan sa tabernakulo ng Panginoon? Sino ang mananatili sa kanyang banal na bundok? Siya na hindi nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. If you want the presence of God, if you want God to revive us, for us to experience the power of God,
Maranasan natin kapangyarihan ng Diyos, maranasan natin yung kagalingan, maranasan natin yung pagpapala at pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, yung pamantayan ng Diyos nawa makita sa atin. Amen? Sabi po ng Isaiah 57 verse 15, "Thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy." Ang pangalan ng Diyos ay banal, at siya ay nasa lugar na napakataas. Sabi niya, "Ako'y tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako. Kasama niya, with him who has a contrite and humble spirit." So ang Diyos na banal ay nananahan sa pinakamataas na lugar. Kasama niya yung taong mayroong pagsisisi sa kanyang puso, yung taong mapagpakumbaba. Alam mo ninyo, kahit nasa templo, merong dalawang nag-pray sa templo. Ito ay kinuwento ng ating Panginoong Hesus. Yung isa, sinabi niya yung kanyang mga accomplishments sa buhay. Sabi niya, "Ito yung aking mga ginagawa, hindi ako nanloloko, hindi ako nandadaya." Pinagmamalaki niya yung kanyang ginagawa. Ako'y nagtatides, ako'y nagbibigay sa templo. Pero yung isa naman, nagpapakumbaba. At sinasabi niya sa Panginoon ang kanyang mga kasalanan at siya ay humingi ng pagkilos ng Panginoon upang samahan siya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng banal na kasulatan ng pinagpala, yung taong yun na nagpapakumbaba. God is looking for people, for men and women who are holy and humble. Banal at nagpapakumbaba. Amen? Yun yung pamantayan ng Panginoon. Tayo po, pinag-uusapan natin dito yung revival. Kahit na po nung mga nakaraang mga araw, nakaraang linggo, talagang we're looking, we're praying, we're asking God to revive us. We're asking God for His presence to dwell, to manifest His presence. We're asking God to reveal His presence. Kaya nga ang Diyos sa atin, according to Psalm 15, ay nagbibigay po sa atin ng pamantayan. Yun yung gawin natin. Hindi yung sarili nating paraan. Hindi yung sarili nating kaisipan o sarili nating kalooban sa paglilingkod sa Diyos. Kundi yung kalooban ng Diyos, yung pamantayan ng Diyos, yung gawin natin sa buhay natin. Mamuhay tayo sa kabanalan. Mamuhay tayo sa kapakumbabaan. At pangatlo, mamuhay tayo sa karangalan. The third standard of God is honor. Honor is another standard of God for us to dwell in His presence. Ang karangalan o marangal na buhay ay batayan ng Diyos sa atin. Amen? Batayan niya ng Diyos upang makapanahan tayo sa kanyang banal na presensya. Ito yung standard. Kaya nga sabi ng Psalm 15 verse 1, "Who may abide or worship in the sanctuary of the Lord? Who may dwell or enter into your presence on your holy hill?" Sino sila na maaaring sumamba? Alam po ba ninyo mga kapatid, na ang pagsamba natin, ang pagsamba mo ay magiging kaaya-aya sa Diyos at katanggap-tanggap sa Diyos kapag ikaw ay namumuhay ng banal, kapag ikaw ay namumuhay sa kapakumbabaan, at pangatlo, kapag ikaw ay namumuhay sa karangalan. Tingnan po natin sinasabi sa talat ng 4 na aklat ng mga awit o ng Salmo 15. "Sila na itinatakwil ang mga taong sobrang sama." Lumalayo sila sa mga taong masasama. Yung mga tao bang na kahit na anong gawin mo, talagang tinulungan mo na, ginawa mo na ng kabutihan, tinuruan mo na, pero patuloy pa rin sa kapagawa ng kasamaan, bahala na si Lord sa kanila. Amen? At least you did your part. Kasi ginawa mo na lahat eh. Kaya nga po ako, pag ako nagpipray sa Panginoon, Lord, ginawa ko, nagkukwento rin ako sa Panginoon eh. Sinasabi ko sa Panginoon eh. Of course, alam naman ni Lord yun eh. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, kung paano mo tinutulungan yung mga tao, at kung paano mo siyang dinadala sa Panginoon, and yet, kahit anong gawin mo sa kanila, patuloy pa rin sa kasamaan, patuloy pa rin sa bisyo, patuloy pa rin sa masamang pamumuhay. It's about time for you to move on. Ayan. So sabi nito, mabigat nga yung binanggit dito, tinatakwil na eh. Pero ibig sabihin niya, lumalayo sa mga taong sobrang sama. Ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos.
No? Kapag ino-honor mo yung mga taong may takot sa Diyos, o yung mga taong naglilingkod sa Diyos, o yung mga taong tapat sa Diyos, ino-honor mo sila, it is because yung honor o yung karangalan nasa iyo. Amen? At kapag ino-honor mo, pinaparangalan mo yung mga taong may takot sa Diyos, yung mga taong naglilingkod sa Diyos, in other words, ang pinararangalan mo, ang ino-honor mo ay ang Diyos. Are you with me? Kapag ka ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, pinaparangalan mo yung mga taong matuwid ang buhay, you're doing that for God. But actually, in reality, anumang bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, sabi ng Panginoong Jesus, ginagawa natin yun sa Kanya. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, tumulong ka sa iyong kapwa, ginawa mo yun sa Panginoong Jesus. Nagsalita ka ng masama sa iyong kapwa, ginawa mo ng masama ang iyong kapwa. Inalipusta mo ang iyong kapwa, ginawa mo yan sa Panginoon. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa Panginoon. Kaya nga dapat gawin natin yung kabutihan, yung totoo, yung tama. Kaya nga napakahalaga na tayo namumuhay ng may kabanalan. Namumuhay tayo ng may pagpapakumbaba. Kahit na anong sinasabi sa ating masasama, okay lang yan. Pasok dito, labas doon. Huwag tayong kumante. Dahil tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang perfect example natin. Of course, ginagamit natin example yung mga men of God, but the perfect example we have is the Lord Jesus Christ. Amen? Na siya kahit anong pag-alipusta, kahit anong pananakit sa Kanya, hindi siya gumante. Bakit? Kasi merong araw ng judgment. Kaya bahala si Lord doon. So, yung mga taong nananahan sa presensya ng Panginoon o sinasamahan ng Panginoon, sila yung mga taong mayroong karangalan din sa kanyang buhay. Pinararangalan ng mga taong may takot sa Diyos at tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Ang taong marangal, ang taong may karangalan sa kanyang buhay, yung kanilang pangako, tinutupad nila. Minsan kahit na mahirap, kailangan to pa rin eh. Kasi pinangako mo yun eh. Kaya importante sa akin yung pangako eh. Kapag ipinangako ko ang isang bagay, kinakailangan kong tuparin, kinakailangan kong gawin. In doing that, pinapakita mo na ikaw ay marangal na tao. At dahil marangal ka, may karangalan ka. Ang Diyos ang pinararangalan mo sa iyong buhay. Amen? Mahalaga ang karangalan. Mahalaga ang marangal na pamumuhay sapagkat ito ang pamantayan ng Diyos. At sinabi ng banal na kasulatan sa 1 Samuel chapter 2, verse 30, God said, I will honor those who honor me. Pararangalan ko ang mga taong nagpaparangal sa akin. At akin naman ding i-despise, iwawalang bahala ang mga taong nagwawalang bahala sa akin. Napakahalaga ito mga kapatid. Bagamat ito ay nasa lumang tipan, itong sinabi ng Panginoon, pero meron itong spiritual implication sa atin. Meron itong principle na pinapasa po sa atin. Ano po yung principle dito? It's about honoring God. When we honor God, God will honor us. Napakahalaga nito. Ito ay isang eternal principle na when we honor the Lord, God will honor us. Pero kapag winawalang bahala natin ang presensya ng Diyos, winawalang halaga natin ang Diyos sa ating buhay, then, walang halaga rin tayo ng Panginoon. Kung wala tayong pagpapahalaga sa Diyos, sa pagsisimba, sa pag-aaral ng Kanyang salita, sa panalangin, and then, wala ding pagpapahalaga ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagpapahalaga sa Diyos. Dahil pagpapahalagaan ka rin niya. Amen? Can we give Him the praise? Oh God, thank you Lord. You see, napakahalaga ng karangalan sa Diyos mga kapatid. Kasi ang karangalan ay matatagpuan sa Kanyang banal na presensya. Amen? Sabi ng 1 Chronicles 16, verse 27, honor and majesty are found in His presence. Wow. Ang karangalan at ang karilagan o yung karangyaan ay matatagpuan sa Kanyang presensya. Strength and joy are found in His sanctuary. Yung kalakasan at kagalakan ay matatagpuan sa Kanya. Kaya kung nais natin ng isang buhay na maginhawa, buhay na pinagpala, buhay na makikita mo na talagang sinasamahan ng Diyos, no? Ito yung buhay na marangal. Buhay na mapagpakumbaba. Buhay na banal.
Standard po ng Panginoon yan. Amen? At pang-apat, yung tinatawag na honesty. Honesty is such a lonely word. Kasi wala ng taong gustong maging matapat. Pero ang Diyos, nais niya maging matapat ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nais ng Diyos, maging matapat ka. Sa Kanya, at sa akin. Sabi mo sa Kanya, at sa akin. Amen? Tama po ba yan? Nais ng Diyos na maging matapat ka sa Kanya, at sa iyong kapwa. Amen? Honesty is the standard of God. Pamantayan ng Diyos eh. Ang katapatan o matapat na buhay ay batayan ng Diyos sa atin upang tayo'y makapanahan sa banal na presensya ng Diyos. Sino sa inyo sasama ka sa taong hindi tapat? Sasamahan mo ba ang isang taong hindi tapat? Maglalaan ka ba ng oras sa isang taong hindi tapat? Hindi tayo magbibigay ng oras, ng panahon sa taong hindi tapat. Lalo na ang Diyos. Mapagkakatiwalaan ba tayo ng Kanyang banal na presensya? Mapagkakatiwalaan ba tayo ng Diyos ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagmamahal? Mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos ng Kanyang habag, ng Kanyang kalooban? Kaya nga ang tanong, sino ang maaaring sumamba sa templo? Sino ang karapat-dapat na manahan sa banal na presensya ng Diyos? Talatang 5 ng awit kabanatang 15. Sila na hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanggap ng suhol. Alam niyo po, itong salitang ito na hindi nagpapatubo sa kanyang pautang, ito ay sa kanyang mga kapatid. Kasi ba, nagnenegosyo naman ang kanyang pagpapatubo, no? Kanyang pagpapautang. Pwede kang magpatubo sa hindi mo kapatid. At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. O sa iyong mahal sa buhay, o sa isang taong malapit sa iyo, pwede kang hindi magpatubo. At pwede ka naman magpatubo sa mga taong umuutang sa iyo kasi maaaring negosyo mo yon o yun ang business mo. Pero wag namang sobra na para bang hirap na yung tao sa pagbabayad. At dito mapapakita natin yung katapatan kapag tayo po ay hindi po sumusobra doon sa pamantayan ng Diyos. Hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa mga taong walang kasalanan. Tandaan natin ang pagmamalabis at paggawa ng kasamaan, hindi kinaluluguran ng Diyos. Amen? Hindi kinaluluguran ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 16, verse 12, kasuklam-suklam sa hari ang paggawa ng kasamaan. Kasuklam-suklam sa Diyos. Sa hari ang paggawa ng kasamaan dahil magpapatuloy lamang ang kanilang pamamahala kung sila ay makatuwiran. And verse 13, sabi rito, the king is pleased with words from righteous lips. He loves those who speak honestly. Nalulugod ang hari sa mga taong hindi nagsisinungaling. Minamahal niya ang mga taong nagsasabi ng tapat. Kinalulugdan ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi nagmamalabis. Hindi nag-aabuso ng kanyang kapwa. Handang tumulong, handang magsakripisyo. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po sa bawat pagtulong natin sa kapwa natin, of course, minsan talaga, mahirap maningil kapag ikaw ay nagpautang. Minsan, bahala na si Lord. Di ba? Pero anumang bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin niya sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan yan. Kapag ikaw ay tumulong, nagkawang gawa sa isang tao. Kaya nga, sa pagdating ng judgment, sa Matthew 25, may magsasabi sa Panginoon, Lord, kailan kita pinainom? Kailan kita pinakain? Kailan kita dinamitan? Kailan kita binigyan ng pagkain? Kailan kita binisita? Nung ikaw ay may sakit. Sasabihin ng Panginoon, anumang bagay na ginawa nyo sa mga maliliit na taong ito, ginawa nyo sa akin. Amen. At sasabihin niya, pumasok kayo sa kagalakan ng Panginoon. At sasabihin niya doon sa mga nasa kaliwa niya, lumayo kayo sa akin kay mga manggagawa ng kasamaan. Bakit?
Sapagkat nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nangailangan ako, hindi niyo ako pinautang. May sakit ako, hindi niyo ako dinalaw. Sasabihin ng mga tao yun, Lord, kailan ka naming nakita o nalaman na nangyari sa iyon? Sasabihin ng Panginoon. Dahil hindi nyo ginawa sa mga maliliit na taong ito, hindi nyo ginawa sa akin. Tandaan natin mga kapatid, kung nais natin na ang kalooban ng Diyos, ang pamantayan ng Diyos ay makita sa ating buhay, ang apat na pamantayang ito ay masasummarize natin sa isang salita. Pagpapasakop. Kapag ikaw nagpapasakop ka sa Diyos, ng iyong kalooban, ng iyong buhay, ikaw ay namumuhay sa kabanalan. Kapag ipinapasakop mo sa Diyos ang iyong buong katauhan, ang iyong buong puso, ikaw ay namumuhay sa kapakumbabaan. Kapag pinapasakop mo ang iyong buhay sa Diyos, ikaw ay namumuhay sa karangalan. Pasakop mo ang iyong buhay sa Diyos, ikaw ay namumuhay sa katapatan. At tingnan po natin ang pangako ng Diyos. Sinabi sa talatang 5, here is the promise of God. Ang mga taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Think about this. He who does these things shall never be moved. Hindi matitinag kailanman. Kahit anong pagsubok, kahit anong kalamidad ang dumating, kahit anong storms of life or dangers in this life, kahit ano pang mga atake ng kaaway sa iyong buhay, you shall never be moved. Hindi ka matitinag. Kapag ikaw ay namumuhay sa kabanalan, kapag ikaw ay namumuhay sa kapakumbabaan, kapag ikaw ay namumuhay sa karangalan ng pamumuhay, kapag ikaw ay namumuhay sa katapatan, hindi ka matitinag. Amen? You shall never be moved. In the New International Version, it says, you shall never be shaken. Hindi ka mayayanig. May pagyanig na magaganap sa mundong ito. May shaking na nga eh. Alam niyo ba, yung inflation, shaking yan sa economy. Sa Amerika nga eh, nakadalawang quarters na sila eh. Sa inflation. At lalo na yung recession, nangyayari na. At tayo affected tayo. Kaya nga, ating pinag-uusapan yung Psalm 91. Pinag-usapan natin yung dwelling in the presence of God. When we dwell in the presence of God, when we abide in His holy presence, we shall never be shaken. Bakit? You are under His protection. You are under His provision. You are under His blessings and favor. Amen? Hindi ka mayayanig, kapatid. Hindi ka mayayanig. Hindi ka magagapi. Another version, New Living Translation says, such people will stand firm forever. Amen. Ang mga taong gumagawa ng ganito, mananatiling matatag, magpakailan paman. Can we give God the praise? Matatag. Kaya napakahalaga natin ito. Napakahalaga ng kanyang salita. We expounded the Word of God because we believe that heaven and earth will pass away, but the words of the Lord, the Word of God, will remain forever. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang kunin natin, ipamuhay natin sa ating buhay, yung mga pamantayan ng Diyos, yung mga principles ng Panginoon, at hindi ka matitinag sa buhay na to. Hindi ka mayayanig. You will stand firm forever. Mananatili kang matatag, magpakailan pa man. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat ngayong umaga. Salamat sa iyong salita. Salamat sa Psalm 91. Salamat sa Psalm 15, Lord. Thank you, God, for showing us your way. Showing us your will for us to do your works in our lives, Lord. Thank you so much. Lead us, Lord, to dwell in your presence, O God. Lead us, Lord,
to rely in the power of your word, to believe, Lord, that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yes, Lord. And we will say of the Lord, He is our refuge and our fortress, our God. In Him we trust. Sa iyo kami magtitiwala. Sa iyo kami aasa. Sa iyo kami, Panginoon, maniniwala. Panginoon. Kailangan namin ng iyong banal na presensya, O Diyos. Kailangan naming manahan sa iyo, Panginoon. Lead us, Lord, to live in holiness, to live a life of holiness. Mamuhay kami sa kabanalan. Mamuhay kami, Panginoon, sa kapakumbabaan. Huwag kaming magsalita ng masama sa aming kapwa. Mamuhay kami na matuwid. Mamuhay kami ng tama, ng totoo, Panginoon. Mamuhay kami, O Diyos, na nakikita sa amin yung pagpapakumbaba, na hindi kami nagsasalita ng masama sa mga tao nagsasalita ng masama laban sa amin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa iyong mga anak mamuhay ng marangal, na ikaw ang bigyan ng karangalan sa buhay namin ito, Panginoon. Na ikaw ang maparangalan sa aming pamumuhay, O Diyos. Mamuhay kami ng tapat, hindi kami mag-aabuso sa aming kapwa. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, anumang bagay na ginagawa namin sa aming kapwa, ginagawa namin sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Maranasan namin ang kapangyarihan mo. Maranasan namin ngayong sandali ang iyong banal na presensya. We acknowledge the presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Tayong lahat ay tumayo. And we will worship the Lord right now, right here. We will give God the glory as we worship Him. Evaluate ourselves. Evaluate mo, examine yourself. Tingnan mo, siyasabi mo ang iyong sarili. May mga bagay ba na dapat tanggalin sa buhay natin? May mga matutuwid ba na nangangailangan ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos? O ngayong sandali, may mga bagay ba sa buhay natin na hindi matuwid? Alam mo, ikaw yon. Namumuhay ka ba ngayong sandali na may kapintasan sa iyo? May karumihan sa iyong buhay? May pagmamataas sa iyong buhay? As we worship right now, hayaan mo ang Diyos, ang banal na Espiritu, magdala ng conviction, magdala ng kanyang pangungusap sa iyo. As we worship God right now. Oh, we worship you, Lord God. Siyasatin mo, We worship you, Jesus. Panginoon, ang puso ko ito. Linisin mo, baguhin ang layuning di sa'yo. Siyasatin Oh, hallelujah. mo, Panginoon, ang puso ko ito. Linisin mo, baguhin ang layuning di sa'yo. Hangan ang puso
puso ko'y ang kalooban We mo. worship you, Jesus. Lord, we worship you right now. Ang kalooban Hallelujah. mo ang siyang dalangin Oh, Jesus. ko. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Aawitin ko ang kabutihan mo at pagmamahal na di nagbabago. Jesus, ang presensya mo, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, ang ninanais ko. Mamalagi, mamalagi yan, mapagmasdan ang kagandahan mo. Hangad ng puso ko'y, hangad ng puso ko'y ang kalooban mo. Ang kalugan mo ang siyang dalangin ko. Ang pagsambay Oh, we worship you, Lord. iaalay sa'yo. Today, Lord, we acknowledge your presence. Maghari ka, Holy Spirit, Jesus, sa buhay ko. we need you, Lord. We need you to move in our lives. Aawitin ko We need you to move ang kabutihan the life mo of your people. at pagmamahal na hallelujah. di nagbabago. Oh, Ang pagsambay iaalay sa'yo. Yes, Lord. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Awitin ko ang kabutihan we worship mo you, at pagmamahal na di nagbabago. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Aawitin ko ang kabutihan mo at pagmamahal na di nagbabago. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Amen. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Aawitin ko ang kabutihan We worship mo you, at pagmamahal na di nagbabago. Ang pagsambay, ang pagsambay iaalay sa'yo. Thank you, Jesus. Oh, Lord God, we worship you. We bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Mga kapatid, ngayong sandali, may pamantayan ng Diyos. May standard ng Diyos. Alam ba ninyo na may mga pagsamba at paglilingkod na hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos? Bakit po? Dahil ang nasusunod, ang nangyayari, ay ang pamantayan ng tao. Yung sarili nating pamantayan.
Gusto nating maglingkod sa Diyos. Gusto nating maranasan ng Diyos. Gusto nating maranasan ng banal na presensya ng Panginoon. Gusto nating maranasan yung kanyang pagpapagaling, yung kanyang pagpapala sa ating buhay. Gusto nating maranasan yung benepisyo ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Pero minsan yung pamantayan natin ang nasusunod. Yung gusto natin, yung kalooban natin. Ngayong sandali, mga kapatid, magbago tayo ng kaisipan. Magbago tayo ng pananaw sa buhay. Hindi yung gusto natin. Hindi yung gusto mo. Hindi yung sarili mong kalooban. Hindi yung sarili mong pamantayan. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, sino ang maaaring tumira o manahan? Sino ang maaaring sumamba? Sino ang karapat-dapat na tumahan? Sa banal na presensya ng Diyos. Sino silang nakakaranas nun? Sila yung mga taong namumuhay ng tama. Walang kapintasan. Taos-pusong nagsasabi ng katotohanan. Sila yung namumuhay sa kabanalan. Sila yung hindi naninirang puri, hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Sila yung mga taong mapagpakumbaba. Sila yung mga taong lumalayo sa kasamaan. Sila yung mga taong pinararangalan nila, yung mga taong may takot sa Diyos, yung mga taong naglilingkod ng tapat sa Diyos. Sila yung mga taong tinutupad ang kanilang pangako kahit mahirap gawin. Ibig sabihin, sila yung mga marangal na tao. Sila yung mga taong hindi nagpapatubo ng sobra sa kanilang pautang. Hindi nagpapahirap sa kanyang kapwa. Hindi tumatanggap ng suhol. Sila yung mga taong tapat. Mga kapatid, ito ang mga hinahanap ng Diyos. Mga taong namumuhay sa kabanalan, sa kapakumbabaan, mga taong marangal, nagpaparangal sa Diyos, nagbibigay ng karangalan sa Diyos, mga taong namumuhay ng tapat. At kaya nila ito nagagawa, nananahan ng presensya ng Diyos sa kanila dahil nagpasakop sila sa pamantayan ng Diyos. Ngayong sandali, ipasakop natin yung buong buhay natin sa Diyos. Bakit? Kasi tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon eh. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, hayaan mong siyang manguna sa iyo. Hayaan mo yung kabanalan ng Panginoon ang makita sa iyo. Hayaan mo yung kapakumbabaan ng Panginoon ang makita sa iyo. Sapagkat siya'y mapagpakumbaba at siya'y maamo. Hayaan mong makita sa iyong buhay yung karangalan ng Diyos. Hayaan mong makita sa iyong buhay yung katapatan. Ngayong sandali, ipasakop natin ang ating buhay sa Kanya. Alam nyo, kapag ginawa natin yun, wow, mararanasan mo ang kakaibang buhay. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kakaiba si Moises. Kakaiba yung aking pakikiharap sa Kanya. Bakit? Kasi kakaiba yung buhay niya eh. Naging kakaiba yung buhay niya. At tandaan natin, yung mga taong kakaiba ang buhay, sila yung mga taong sinasamahan ng banal na presensya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Moses sa Panginoon, paano kami magiging kakaiba kaysa sa iba? Kung ang yung banal na presensya wala sa amin, tandaan natin mga kapatid, ang magiging pagkakaiba mo kaysa sa iba ay ang banal na presensya ng Diyos. Kapag ang banal na presensya ng Diyos ay nananahan sa iyo, at nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ito ay sa dahilang ipinasakop mo na ang iyong buhay sa Kanya. Ito ay sa dahilang ang pamantayan ng Diyos ay nasa iyong buhay na. Ang kabanalan, ang kapakumbabaan, ang karangalan at katapatan ng buhay. Ngayon sandali, lapit tayo sa Kanya. Pasakop natin ang ating buhay sa Kanya. Sunod kayo sa akin sa panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking Ama na nasa langit, aming Diyos Ama na nagmamahal sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ipinapasakop ko sa iyo ang aking buhay.
Nais ko po na maranasan ko, ipamuhay ko sa aking buhay ang iyong kabanalan, ang iyong kapakumbabaan, maging mapagpakumbaba po ako. Ang iyong karangalan, maging marangal ang aking pamumuhay. Ang iyong katapatan, maging matapat po ako na namumuhay at naglilingkod sa iyo. Sa iyo, sa aking pamilya, at sa mga tao nakapaligid sa akin. Panginoong Jesus, ipinapasakop ko sa iyo ang aking buong buhay, ang aking kalooban, ang aking kaisipan, ang aking buong puso, ang aking buong pagkatao. Samahan mo ako ng banal na Espiritu, ng iyong banal na presensya, upang maging kakaiba ang aking buhay kaysa sa iba, upang aking buhay ay maging angat kaysa sa iba, upang ang aking buhay ay pinagpala kaysa sa iba, upang ang aking buhay ay maging maginhawa, mapayapa, masaya, at inaapawan ng pag-ibig ng Diyos, ng kapayapaan ng Diyos, ng kagalakan ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Amen! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ginawa mong kakaiba ang aking buhay kaysa sa iba. Salamat, O Diyos. Pinupuri kita. Sinasamba kita. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng papuri, ang lahat ng kagalakan at kaluwalhatian ay sa iyo. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We love you, Jesus. We honor you, Jesus. We give you all the glory and all the praises. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kagalingan. Amen. Tinatanggap namin ang iyong kaginhawaan. Amen. Yes, Lord. Release, Lord, your blessings. We receive your blessings. God. We receive your goodness, Lord. We receive your favor. Favor. Favor of God. Favor of the Lord in Jesus' name. We receive your love, your joy, your peace, your patience. We receive your kindness, Lord. We receive your goodness. We receive your gentleness. We receive, O Lord, your faithfulness. We receive your self-control. We receive the fruit of the Holy Spirit. Thank you for your holiness. Thank you, Lord, for your humility in our lives. Thank you for your honor, making us honorable in your eyes. Thank you for your honesty, making our lives honest, faithful, and trustworthy for the glory of God, for the honor of Jesus, and for the pleasure of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Amen. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the partnership of the Holy Spirit, His favor, His blessings, and the benefits of serving the Lord be with you in Jesus' name. Amen. And amen. Praise the Lord. Wow. Salamat sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, God bless you. Because I am blessed. I am blessed. In Jesus' name.